Kabanata 76-100. Gusto kong bilhin ang ating nayon. Pagdating niya sa bahay, pinaghandaan na siya ng kanyang lola at kapatid na babae ng hapagkainan. Nakita niyang Shanshan si Yang Yiyo na bumalik at nagpout ng malungkot, "Kuya, bakit ang tagal mo? Kung hindi ka bumalik, mamamatay ako sa gutom. Masyadong partial si lola sa akin at hindi ako pinapakain. Hinihintay kanyang bumalik, Kanina ka pa ba hindi kumakain?" Nakangiting sabi ni lola. "Hehe, tignan mo nga yang nasa kamay ng kuya mo, para hindi mo masabi na late ako, hehe." Dinampot ni Yang Yiyo ang 4 na dragonfish at niyugyug ito sa kanyang kapatid. Ang bawat isa sa 4 na dragonfish sa kanyang kamay ay kasing kapal ng braso at kalahating metro ang haba. Ibibigay niya sana ang isa kay Yuan Jinfeng. Nakalimutan na niya ito noong kausap niya ito kanina. Naalala niya ito nang maglakad siya patungo sa pintuan ng bahay. Naisip niya sa kanyang sarili na ibabalik niya ang isa sa kanya bukas. Kinain siguro ng dragonfish sa fairy pond ang dugo at laman ng dragon sa ilalim ng pond, kung hindi, hindi sila lalago ng ganoon kalaki. Ang pagkain ng ganitong uri ng karne ng isda ay dapat na mabuti para sa katawan. Nakilala niyang Shanshan ang 4 na malalaking dragonfish sa kamay ng kanyang kapatid at napasigaw siya sa gulat, "Wow, napakalaking dragonfish, saan mo sila nahuli?" Ang mga dragonfish ay bihira sa paligid ng aming buong nayon, lalo na ang mga ganoong kalaking isda. Pumunta ako sa fairy pond para maligo at naabutan ko sila. Magluluto ako ng fish soup para sa inyo ni Lola bukas. Ngumiti si Yang Yiyo at inilagay ang dragonfish sa kusina. Pagbalik sa mesa, inihain siya ni Lola ng kanin at sinabing, maaaring ibenta sa palengke ang ganyang kalaking dragonfish sa malaking halaga ngayon. Sayang naman itong kainin. Lola, sabi ko sa iyo hindi kapos sa pera ang panganay mong apo. Mayroon akong trabaho sa sinaunang kabisera ngayon. Nagbukas din ako ng kumpanya sa Taidan at may shares ako. Hinding-hindi tayo magkukulang ng pera sa hinaharap. Gusto kong ibigay sa inyo ni Shanshan ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ang dragonfish ay magpapalusog sa iyong katawan. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang lola at kapatid na babae tungkol sa kanyang buhay sa sinaunang kabisera kagabi. Siyempre, gawa-gawa lang iyon. Anyway, hindi naintindihan ng dalawa. Naniwala sila sa anumang sinabi ni Yang Yiyo. Sa madaling sabi, basta maayos si Yang Yiyo, masaya sila bilang magkamag-anak. Natawa si Lola nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyan at sinabing, nagawa mo nang pasayahin si Lola mula pa noong maliit ka. Dahil iyon ang kaso, itatabi ito ni Lola para sa iyo na gawing pulang nilagang isda. Gayunpaman, may 4 na isda na ganito kalaki at hindi namin kayang tapusin silang 3. Magpapadala ako bukas sa bahay ni Taidan. Wala ka sa bahay. Ang sakahan ni Lola ay dahil sa tulong ng mga magulang ni Taidan. Ngayong kumikita ka na, kailangan mo silang gantihan ng maayos. Huwag kang mag-alala, Lola, pupunta ako sa bahay ni Uncle Liu pagkatapos ng hapunan. Sige, kain na tayo dali. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Yang Yiyan sa silid at kumuha ng 200,000 cash mula sa kanyang bag, inimpake ito, kumuha ng mga regalo at dragonfish at pumunta sa bahay ni Taidan. Sa katunayan, hindi naman magkalayo ang dalawang pamilya sa isa't isa at masasabing magkapit-bahay, mahigit 100 metro lang ang layo. Nabalitaan ko mula kay Lola na ang lolo ni Taidan at ang kanyang lolo ay lumaki noong bata pa sila, at ang kanyang ama at ang ama ni Taidan ay pareho. Sa kanyang henerasyon, sila ni Taidan ay magkasing edad pa rin at lumaki ng magkasama. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay palaging napakaganda. Si Liu Ziki ang pinakabata sa pamilya. Mayroon siyang 2 nakatatandang kapatid na babae. Ang isa sa kanila ay may asawa, at ang isa ay nag-aaral sa kabisera ng probinsya. Nagsimula lang siyang magtrabaho. Sa katunayan, hindi masyadong maayos ang pamumuhay ng pamilya nitong mga nakaraang taon. Kung hindi lang siya nagsumikap sa labas para makapag-uwi ng pera, ang pangalawang kapatid niya ay mahihirapan sa pag-aaral. Dahil wala ang mga magulang ni Yang Yiyan noong bata pa siya, madalas niyang sinusundan si Liu Ziki sa kanilang tahanan upang kumain at uminom. Itinuring din siya ng mga magulang ni Liu Ziki bilang kalahating anak. Madalas sabihin ng matandang mag-asawa, Yanze, kung gusto mong kumain ng kahit ano sa hinaharap, sundan mo lang si Taidan. Kaya napakalapit ni Yang Yiyan sa pamilya Liu noong bata pa siya, at ganoon pa rin siya ngayon. Ang ama ni Liu Ziki ay si Liu Zhengguo, na pumasok sa high school. Sa kanilang henerasyon, ang mga nag-aral sa high school ay itinuturing na mataas ang pinag-aralan, kaya napili siya bilang kalihim ng partido sa nayon ng nayon. Siya ay itinuturing na isang medyo bukas isip at may kakayahang tao. Sa nakalipas na mga taon, pinalitan niya ang mataas na boltahe na kuryente para sa Xiangyang Village, na mayroon lamang higit sa 30 kabahayan, at ipinakilala ang mga bagong uri ng mga buto ng pananim sa nayon. Marami na siyang nagawang praktikal para sa nayon at iginagalang ng mga taga-nayon. Bukas ang pinto ng bahay ni Liu.
Nang pumasok si Yang Yian, nakita niya ang matandang mag-asawa na nakaupo sa bakuran na kumakain. Tumawag siya mula sa malayo, Tito Liu, Auntie. Oh, kailan pa bumalik si Yanzi? Pumasok ka na dali. Si Yanzi na ang bumalik, bakit may dala ka ng dumating, bata? Habang nag-uusap sila, mabilis nilang kinuha ang regalo mula sa kamay ni Yang Yian. Hoy, ito ay isang dragon fish. Yanzi, saan mo nakuha? Nagtatakang tanong ni Liu Zhenguo. Alam niyang wala masyadong dragon fish ngayon, lalo na't napakalaki nito. Hey, bumalik ako kahapon. Pupunta sana ako sa inyong dalawa kaninang umaga. Sinamahan ko si Lola na magsunog ng insenso. Bumalik ako ng hapon para maligo sa fairy pond at hinuli ang dragon fish mula sa pond. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Yanzi, halika at maupo ka. Auntie will serve you some rice. Tuwang-tuwa ang ina ni Liu nang makitang bumalik si Yang Yian. Tita, hindi na kailangan. Kakatapos ko lang kumain at pumunta ako sa'yo. Huwag kang abala. Then you two can talk. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Nakaupo at nakikipag-chat kay Liu Zhenguo, natural na banggitin si Liu Ziki. Yanzi, kumusta ang Taidan sa sinaunang kabisera? Mahigit 2 buwan nang hindi umuwi ang batang iyon. Tila casual na tanong ni Liu Zhenguo. Ngunit nakita ni Yang Yiu ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung tutusin, nag-aalala ang mga magulang sa kanilang mga anak kapag wala sila sa bahay. Kahit hindi nila sabihin, paanong hindi sila mag-aalala? At nakita niya na tila hindi binanggit ni Liu Zeki sa kanyang pamilya na magkasama silang nagsimula ng isang kumpanya, kung hindi ay hindi magtatanong ng ganito si Liu Zhenguo. Naisip ito ni Yang Yiu at naunawaan na may mga alalahanin si Liu Zeki sa kanyang puso. Siguro sa loob-loob niya, naisip niya na sinasamantala niya ang mga ito dahil magkasama silang nagsimula ng isang kumpanya nang walang binabayaran kahit 1 piso. Bagamat magkasamang lumaki ang dalawa at kasing lapit ng magkapatid, bilang mga lalaki, lahat ay may pagpapahalaga sa sarili, kaya hindi sinabi ni Liu Zeki sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagsisimula ng isang kumpanya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting galit si Yang Yiu. Nagalit siya na palaging napakababa ni Liu Zeki sa kanyang katayuan, at naisip niya na dapat niya itong kausapin ng maayos kapag bumalik siya sa sinaunang kabisera. Ngayon siya ay higit sa lahat ay isang magsasaka, ang kumita ng pera ay isang libangan lamang. Ang business empire na ito ay inihanda para kay Liu Zeki sa hinaharap. Bilang isang kapatid na naglalaro sa putikan, si Yang Yian ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Sa pagharap sa pagtatanong ng ama ni Liu Zeki, ngumiti si Yang Yian at nagkunwaring nagulat, Tito Liu, hindi ba sinabi sa iyo ni Taidan na nagbubukas na tayo ng kumpanya sa sinaunang kabisera? Magbukas ng kumpanya. Nagulat si Liu Zhenguo. Nang makita ang kanyang ekspresyon, kinumpirma ni Yang Yian na talagang hindi pinabayaan ni Liu Zeki ang kanyang mga magulang. Bamantong hininga siya sa kanyang puso, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, Tito Liu, hindi mo alam na nagbukas kami ni Taidan ng kumpanya sa sinaunang kabisera 3 buwan na ang nakakaraan. Ang mga produkto ng kumpanya ay dapat nasa merkado sa malapit na hinaharap. Siya ay abala sa panahong ito at maaaring nakalimutan mong tawagan ka. Pumunta ako dito ngayon para bigyan ka ng kaunting baon sa ngalan ni Taidan. Pagkatapos si Yang Yian ay kalahating makatutuhanang gumawa ng isang kwento tungkol sa kanya at kay Liu Zeki na nagsisimula ng negosyo sa sinaunang kabisera, kung saan sadyang inilarawan niya si Liu Zeki bilang isang maraming nalalaman na dalubhasa. Sa ilalim ng kanyang panghihikayat, ang mukha ni Liu Zhenguo ay lalong nakangiti, at ang kanyang ina, na nakikinig sa kanya, ay napakasaya rin. Labis na ipinagmamalaki ni Liu Zhenguo. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yiu na may kakayahan ang kanyang anak, natawa siya at sinabing, oo, tama. Ang isang tao ay dapat tumutok sa kanyang karera. Bumalik ka at sabihin sa kanya na magtrabaho ng gusto at huwag mag-alala tungkol sa kanyang pamilya. Tumango si Yang Yiu, binuksan ang bag na may 200,000 yuan na cash, inilagay ito sa harap ni Liu Zhenguo at sinabing, Tito Liu, ito ang hiniling sa akin ni Taidan na dalhin sa iyo. Para sa pamilya mo daw ang gamitin. Kapag formal na ang kumpanya, bibili siya ng bahay sa sinaunang kabisera para sunduin ka. Binuksan niya ang bag na may haplos, tumambad ang isang tumpok ng pulang malambot na kapatid na RMB sa loob, na ikinatakot ng matandang mag-asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nilunok ni Liu Zhenguo ang kanyang laway at nagtanong, Yanzi, gaano karaming pera ang sinabi mo ngayon lang? 200,000. Oh my God, Dad, sa tingin mo ba nagkagulo ang 2 bata sa labas? Tanong ng ina ni Liu na may malungkot na tingin. Ang 200,000 ay talagang malaking halaga para sa kanila. Bagamat sinabi lang ni Yang Yian sa kanila ang tungkol sa kumpanyang binuksan nila sa labas, walang ideya ang ina ni Liu tungkol sa kumpanya. Laking gulat niya nang lumitaw ang isang buong 200,000 pera. Mapait na ngumiti si Yang Yian at nagpaliwanag, Tito Liu at Tita, lumaki kami ni Taidan kasama kayo. Anong masasamang bagay ang maaari nating gawin? Ang 200,000 na ito ay napakaliit na tubo lamang ng kumpanya.
Nagmamaneho ako ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon, pagkatapos. Maraming pangungumbinsi, sa wakas ay nakadama ng kagaanan ang matandang mag-asawa at muling ngumiti. Matapos pag-usapan si Liu Zeki at ang kumpanya, pinag-usapan ni Yang Yian ang tungkol sa nayon. Kung gusto niyang kontratahin ang village at magtayo ng art village, hindi niya maiwasan ang suporta ni Liu Zhengguo, ang village party secretary. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yian kay Liu at sinabi, Tito Liu, gusto kong bilhin ang aming nayon. Sa tingin mo okay lang? Cough, si Liu Zhengguo, na humigop lang ng tsaa, ay hindi napigilan ang pagluwa ng isang subaw ng tsaa nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yian. What the hell? Gusto mong bilhin ang nayon? Ano ang gusto mong gawin, ikaw maliit na brat? Gusto mo bang itaboy ang lahat sa labas ng nayon? Umirap si Liu Zhengguo. Kabanata 77, Dragonfish Soup na may mga dagdag na sangkap. Nang makita ni Yang Yiyo si Liu Zhengguo na malapit na siyang bugbugin, alam niyang may sinabi siya na masyadong luma at hindi niya ito ipinaliwanag ng malinaw, na naging dahilan upang hindi siya maintindihan, ang hari ng bundok ng Xiangyang Village. Mabilis niyang sinabi, Tio Liu, huwag kang matuwa. Ang ibig kong sabihin ay ito. Ito ay kinokontrata, ito ay kinokontrata. Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, bubugbugin kita, halimaw ka. Gusto mong maging kapitalista at sakupin ang mga tahanan ng mga taga-nayon, sabi ni Liu Zhengguo na nakadilat ang mga mata. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yang Yiyo ang kanyang ideya na pangalagaan ang mga sinaunang gusali sa nayon at itayo ito bilang isang art village. Siyempre, kinokontrata niya ang mga karapatan sa pag-aari ng buong nayon ng hindi bababa sa 50 taon. Ang pagpapanatili at pagbabantay sa bahay ng bawat sambahayan ay gagawin pa rin ng orihinal na may-ari. Direktang sinabi ni Yang Yiyo na hindi siya kukuha ng kahit isang sentimo sa mga kikitain ng buong art village maliban sa contracting fee, at ang iba ay ipapamahagi sa mga taga-nayon. Sa katunayan, nagtayo si Yang Yiyo ng isang art village hindi lamang para sa mga taga-nayon, kundi para sa kanyang sariling makasariling dahilan. Kagabi, sinabi ko sa aking lola na isasama ko siya at ang kanyang kapatid na babae upang manirahan sa sinaunang kabisera, ngunit nang marinig ito ng aking lola, umiling siya at tinanggihan ito, na nagsasabing, hindi ako pupunta kahit saan. Sanay na ako sa aking bayan. Hindi ako masanay na manirahan sa isang malaking lungsod. Hindi ako marunong makibagay sa klima. Walang makausap kapag bumisita ako. Kailangan kong bantayan ang mga tapyas ng ninuno ng pamilya Yang at lumahok sa taunang mga sakripisyo sa templo ng mga ninuno. Hindi ako pupunta kahit saan. Kung mag-aaral at magtrabaho kayong magkakapatid, hindi na kailangang mag-alala si Lola, isang matandang babae. Matapos marinig ang mga salitang ito mula kay Lola, alam ni Yang Yian na determinado si Lola na huwag iwanan ang kanyang bayan, na naging dahilan upang matuloy ang kanyang plano. Ang isa pa ay ang bakuran ng may-ari na may 3 pasukan at 3 labasan. Narinig kong binanggit ito ni Lola kanina. Noong nabubuhay pa si Lolo, madalas niyang pinag-uusapan kung paano niya matutupad ang hiling ng kanyang lolo sa tuhod balang araw at mabawi ang ancestral house. Bagamat hindi sinabi ni Lola, alam ni Yang Yian na gusto niyang matupad ang hiling na ito para kay Lolo. Dahil ayaw umalis ni Lola, tinupad lang ni Yang Yian ang hiling na ito para kay Lola at Lolo. Matapos kontratahin ang nayon at muling itayo ito sa isang art village, makatuwirang bawiin ang ancestral home at muling i-connecta ito sa kasalukuyang bakuran. Ang isa pang dahilan ay nalaman ni Yang Yian na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanyang bayan ay mas malakas kaysa sa lungsod. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Kung kaya niyang i-reconstruct ang art village, magtatayo siya ng lugar para sa kanyang sarili. Bilang isang cultivator, hindi siya maaaring manatili sa labas sa buong buhay niya. Bukod pa rito, nasa sariling bayan si Lola, kaya tiyak na sisikapin niyang bumalik para bisitahin siya at manatili sandali. Doon ay ang pagkatuklas din ng kalansay ng dragon sa maliit na lambak ng Fairy Pond, na nagpapakita na mayroong cultivation civilization sa kabundukan ng henerasyong ito sa kanyang bayan. Sa hinaharap, ang isang base ay maaaring maitatag, at ang kanyang sariling kapangyarihan ay maaaring mabuo gamit ang maliit na lambak na may malakas na espiritual na enerhiya bilang sentro. Tulad ng para sa pagtatatag ng kapangyarihan, sinabi ng master na mayroon siyang karamihan sa mga pamamaraan ng pagsasanay sa paghila ng katawan at maraming mga pamamaraan ng paglilinang. Sayang ang hindi paggamit sa kanila. Bukod dito, pinukaw din niya ang sinaunang mandirigma na pamilyang Ma at ang pamilyang Ye ng Yancheng. Ang dalawang sinaunang martial arts na pamilya ay maaaring makasakit sa mga tao sa kalsadang ito sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng sariling kapangyarihan ay palaging mas mabuti kaysa lumaban ng mag-isa. At ang bayang Kinulakan ay isang magandang base para makapagtatag ng pundasyon. Ang huling punto ay siya at ang Yunqi Company ni Liu Zeki ay bubuo sa isang internasyonal na imperyo ng negosyo sa suporta ng kanyang isip na puno ng mga elixir formula sa hinaharap. Naniniwala siya na hindi ito maiiwasan.
Kapag lumakas ang kumpanya, hindi may iwasang maprotektahan ito ng puwersa. Bagamat masyadong maaga para gawin ang mga ito ngayon, laging tama na maghanda para sa tag-ulan. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay nagtulak kay Yang Yiyo na isipin na ang bagay na ito ay dapat gawin. Kaya naisip ito ni Yang Yiyo at naramdaman niya na ang pagbabago ng Art Village ay nagiging mas at mas mahalaga, at kahit na kinakailangan. Hindi napigilan ni Liu Zhenguo na tumango nang palihim nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay maganda ang ideya ni Yang Yiyo. Ito ay isang magandang bagay na mapangalagaan ang mga sinaunang gusali sa nayon at lumikha ng kita para sa mga taga-nayon. Nang makitang si Yang Yiyo ang unang sumang-ayon sa kanyang ideya, sinabi niya, Yanzi, mabuti, karapat-dapat kang maging isang mag-aaral sa kolehiyo. Ikaw ay isang may kaalaman at matalinong tao, at alam mo ito. Nahiya si Yang Yiyo sa papuri ni Liu Zhenguo. Kung tutuusin, mas para sa kanyang sariling interes, ngunit talagang sinsero siya sa pagtulong sa mga taga-nayon na madagdagan ang kanilang kita. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang tanggapin ang mga salita ng kamalayan ni Liu Zhenguo na labag sa kanyang kalooban. Pagkatapos magsalita ni Liu Zhenguo, iniba niya ang paksa at sinabing, maganda ang ideya, ngunit paano mo aayusin ang problema sa pabahay para sa mga taga-nayon? Dahil muli mong itatayo ang Art Village, ang bawat sambahayan ay kailangang lisanin ang kanilang bahay. Saan titira ang lahat? Tito Liu, naisip ko na ang isyong ito. Hindi ba gusto ninyong lahat na manirahan sa maliliit na estilong western na mga gusali? Narito ang aking ideya. Muli tayong magtatayo ng dalawang palapag na estilong kanluraning gusali para sa bawat sambahayan sa malaking bahagi ng kaparangan sa timog na Dalasdi sa tapat ng nayon. Ang uri na may independenteng patio ay ang uri ng mga bagong rural na lugar na itinatayo sa timog sa TV ngayon. Bawat sambahayan ay magkakaroon ng tumatakbong tubig, solar energy shower, at biogas upang makabuo ng modernong bagong nayon. Sa tingin mo ba ito ay gagana? Sa oras na iyon, ang problema ng pagpapakilos sa lahat ay nakasalalay sa iyo, ang hari ng bundok. Nako, ito ay ang kalihim ng partido ng nayon. Malikot din si Yang Yiyo noong bata pa siya, at binansagan niya si Liu Zhenguo na hari ng bundok, ngunit hinayaan niya itong madulash. Hahaha, bata ka, tinatawag mo pa akong hari ng bundok. Okay, sa totoo lang, ang iyong ideya ay tumutugma sa sinabi sa pulong sa bayan noong nakaraan. Ang ahensya ng pamamahala ay nagtataguyod ng muling pagtatayo ng mga bagong nayon. Sa katunayan, maraming lugar sa buong bansa ang nagsimula ng ipatupad ito. Maliit lang at malalim sa kabundukan ng village namin kaya hindi pa namin ito turn. Sa tingin ko matutuwa ang mga pinuno ng bayan na marinig ang iyong ideya. Anyway, hindi kailangang bayaran ng township ito. It's your private reconstruction, so I think it's okay. Para naman sa mga taga-nayon, kung maaari mong hayaan ang bawat sambahayan na manirahan sa isang maliit na gusaling estilong kanluranin, sila ay magiging napakasaya. Karamihan sa mga tao ay nakatira sa mga luma at sira-sirang bahay. Sino ba naman ang ayaw manirahan sa bagong bahay? Bilang karagdagan, ikaw, mangangailangan ng malaking pera upang ipatupad ang plano sa muling pagtatayo. Tinanong ka ni Tio Liu, mayroon ka bang ganoong kalaking pera? Kung talagang posible, personal akong pupunta sa township at county para humingi ng suporta mula sa ilang ahensya ng pamamahala. Ngumiti si Yang Yiyo. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga pondo. May 3 o 4 na milyon sa card. Bawat linggo, inilalagay pa rin ng pamilyang Liu ang bahagi ng rejuvenation pill dito. Ngayon si Liu Shanhai ay nagbebenta ng rejuvenation pill sa pamamagitan ng auction, na maaaring magdala sa kanya ng hindi bababa sa 1 milyong bahagi sa isang pagkakataon. Kung hindi sapat ang pera, maaari na lang niyang pinuhin ang ilang rejuvenation pills at humingi ng paunang bayad kay Liu Shanhai. Naniniwala akong ibibigay sa kanya ni Liu Shanhai ang mukha na ito. Bukod dito, ang mga produkto ng Yunqi Company ay malapit na sa merkado. Si Yang Yiyo ay may tiwala sa Guyuan Wine, kaya walang problema sa paggawa ng pera. Pagkatapos tapikin ang kanyang dibdib at mangako kay Liu Zhenguo, mariinding sinabi ni Liu Zhenguo, okay, bukas pupunta ako sa township para mag-apply para sa contracting art village plan na ito para sa iyo. Matapos makumbinsi si Liu Zhenguo, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyan at nagpaalam sa bahay ni Liu. Maaga siyang nagising kinaumagahan at nag-practice ng 5 elements pulling technique. Siya ay hindi kailanman nagpabies sa paglinang ng katotohanan. Nang lumiwanag ang langit, tumakbo siya sa kusina para gumawa ng sopas ng isda para kina lola at ate. Ang dahilan kung bakit siya mismo ang gumawa nito ay dahil gusto niyang idagdag ang Creation Life Pill sa sopas ng isda para sa lola at kapatid na babae ngayon upang mabago ang kanilang mga funksyon ng katawan. Inaasahan niyang mapapagaling ang dating karamdaman ni lola. Tungkol naman sa kanyang kapatid na babae, pagkatapos uminom ng Creation Life Pill, maaari na rin niyang palamigan ang kanyang pangangatawan. Kung maaari, ituturo ni Yang Yiyan sa kanyang kapatid na babae ang pamamaraan ng paglilinang.
Sa hinaharap, ayaw niyang mabuhay ng 12 o daan-daang taon habang isa-isang tumatanda ang kanyang mga kamag-anak. Sinabi ni Master Yun Changxi na ang pinakamalaking bentahe ng paglinang ng katotohanan ay mahabang buhay. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahaba ang buhay. Si Master ay isang matandang halimaw na nabuhay ng higit sa 10,000 taon. Kung walang aksidente, sa kanyang mga salita, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang mabuhay ng 10,000 taon o mas matagal pa sa kanyang paglilinang. Kaya natural na umaasa si Yang Yiyo na malilinang din ang kanyang kapatid na babae ang katotohanan. Kung tutusin, bata pa siya at hindi pa huli ang lahat. Tungkol naman sa sobrang pagtanda ng body function ni Lola, makikita na lang natin ang pisikal na kondisyon ni Lola sa hinaharap kung kaya rin niyang linangin ang katotohanan at mabuhay ng mas matagal. Nang handa na ang sabaw ng isda ay bumangon na sina Lola at ate. Kuya, anong amoy ang napakabango? Inaantok ako nito. Bumangon nga si Yang Shanshan dahil naamoy niya ang halimuyak ng isang tao. Yang Yiyo. Ngumiti at alam na ang malaking halimuyak sa loob ay ang Creation Life Pill, ngunit hindi niya ito sasabihin sa iba. Kung hindi, ito ay hindi isang bagay ng paniniwala o hindi upang ipaliwanag ito. Kung hindi siya nag-iingat, baka isipin ni na Lola at ate na baliw siya. Hindi bababasa. Sa ngayon, hindi niya masabi ang tungkol sa kanyang paglilinang. Maghugas ka ng kamay dali. Isa itong dragonfish soup na may mga dagdag na sangkap. Ihain ko na at makakain mo na. Ang mga idinagdag na sangkap ay natural na ang life pill. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ni Yang Yiyo ang kanyang lola at kapatid na babae ng isang malaking bowl ng fish soup na may idinagdag na isang katlo ng Creation Vitality Pill. Hindi siya naglakas loob na magdagdag ng higit pa sa isang pagkakataon, dahil siya ay natatakot na ang dalawa sa kanila ay hindi makayanin ang malakas na enerhiya ng Vitality Pill, kaya't siya ay naghanda na gumawa ng 3 beses para sa kanila na inumin. Matakos si Yang Shanshan at agad na uminom ng isang malaking mangkok ng mabangong dragonfish soup. Nang matapos, she smacked her lips and said, "Napakabango. Gusto kong uminom ng higit pa. Ang sarap kaya, as." Nang matapos siyang magsalita ay biglang tumunog ang tiyan niya. Namula ang mukha niya at tumakbo sa banyo. Ngunit ngumiti si Yang Yiyo. Alam niya na ang epekto ng Creation Vitality Pill ay nagkakabisa at nagsimulang mag-alis ng mga lason sa katawan. Kabanata 78 ang mahiwagang paglikha ng Vitality Pill. Ngayon, si Yang Yiyo ang nag-isa ng 3 pagkain. 3 beses siyang naglagay ng Life Pill sa pagkain ni na Lola at kapatid para inumin nila. Sa panahong ito, lihim niyang minasahe ang mga meridian ni Lola gamit ang kanyang tunay na chi, at sinuri ang katawan nito at nakitang normal ang lahat. Kaya lang, ilang beses pa siyang nagpunta sa palikuran, normal na iyon, indikasyon na lahat ng dumi at lason sa katawan ay nalabas na. Ito. Hanggang alas 10 na ng gabi ay mukhang pagod ang dalawa at maagang natulog. Gayunpaman, gamaan ang loob ni Yang Yiyo na hindi makayanan ng kanilang mga katawan ang kapangyarihan ng life pills. Tumakbo siya pabalik-balik sa kanilang mga silid buong gabi, sinuri ang kanilang mga katawan, at ginamit ang totoong chi upang pakinisin ang kanilang mga meridian. Naging abala siya hanggang alas 3 ng umaga bago tuluyang gumaan ang pakiramdam at bumalik sa kanyang silid upang magnilay at magsanay ng Shenkun Creation Gong. Kinabukasan, pagkatapos ng unang sinag ng sikat ng araw mula sa silangan ay sumikat sa lupa. Sa isang tiyak na sandali, ang kapatid na babae ay biglang sumigaw sa silid. Matapos marinig ito, nanikip ang puso ni Yang Yiyo at nagmamadali siyang pumasok sa silid ng kanyang kapatid. Dahil dito, nang pumasok siya, nakita niya itong nakatitig sa kanyang mga kamay, nakatayo sa harap ng salamin at hinuhugasan ang kanyang mukha, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Anong problema kay Shanshan? Naisip ni Yang Yiyan na side effect ito ng pag-inom ng Creation Life Pill, at may masamang reaksyon, kaya kinabahan siya. Nang makita ni Yang Shanshan ang kanyang kapatid na papasok, napaluha siya at sinabing, "Kuya, pakis-uri kung may sakit ako sa balat." Naghilamos lang ako at naghilamos ng mga kamay, at biglang nalaglag ang malalaking balat sa mukha at kamay ko. Ano ang dapat kong gawin, wuu? Labis na kinabahan si Yang Yiyan, iniisip na kung magkaroon ng sakit sa balat ang kanyang kapatid na babae dahil sa pag-inom niya ng Creation Life Pill, siya ay magiging isang makasalanan. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang mukha, at sigurado, isang malaking piraso ng balat ang nalaglag sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, nakita niya na pagkatapos kuskusin ang layer ng balat sa mukha ng kanyang kapatid na babae, ang balat sa loob ay kasing puti ng jade at sobrang makintab. Isang kidlat ang dumaan sa kanyang isipan, at isinumpa niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga. Personal niyang ininom ang Creation Vitality Pill, at sinubukan ito, at walang problema. Para inumin ito ng mga ordinaryong tao, napakalakas ng enerhiyang nakapaloob dito, kaya gumawa siya ng 3 dosis para inumin ng kanyang lola at kapatid na babae sa kanilang mga pagkain, nakatumbas ng pagtunaw ng Vitality Pill, at walang magiging problema.
Ngayong nakikita ang balat sa mukha ng kanyang kapatid na nalalagas, na nagpapakita ng mas maputing kutis, nangangahulugan lamang ito na binago ng Creation Vitality Pill ang kanyang pangangatawan, nakatumbas ng muling pagsilang. Mula sa isang medikal na pananaw, ito ay ang malakas na sigla na nilalaman sa Creation Vitality Pill na nagpasigla sa metabolismo ng katawan ng kanyang kapatid na babae, at ang lumang balat ay natural na malalagas pagkatapos lumaki ang bagong balat. Ito ay talagang isang magandang bagay. Sa pag-iisip nito, nakahinga siya ng maluwag at tumawa. Kuya, ganito ako, tapos tumatawa ka pa. Mayroon akong ganitong uri ng sakit sa balat, at hindi ako maaaring magpakasal sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Woo! Sabik na umiyak si Yang Shanshan para sa mga batang babae na palaging nagsasabi na ang kanilang mga mukha at balat ay ang kanilang pangalawang buhay. Matapos makitang tumawa ng malakas si Yang Yio, nagmura siya sa galit. Haha, okay lang. Kung hindi ka makapag-asawa, susuportahan kita sa buong buhay mo. Bakit mo naisip ang magpakasal ngayon? Haha, mamamatay ako sa kakatawa. Natuwa si Yang Yian nang makita niya ang pagkabalisa ng kanyang kapatid. Kuya, ako. Lalong nagalit si Yang Shanshan. Okay, wag ka nang umiyak. Haha, magsasabi ako ng totoo, ate tanga, bagay na bagay. Kung ayaw mong maniwala sa akin, maghilamos ka ulit. Nakangiting sabi ni Yang Yian sa kanya. Nasa ganitong estado ako, at nagsinungaling ka pa rin sa akin. I hate you so much. Napaawang ang bibig ni Yang Shanshan, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hay, ang gulo talaga. Bakit hindi ka naniniwala sa kapatid mo? Ako na mismo ang gagawa. Kinuha lang ni Yang Yian ang isang tuwalya, idiniin ito sa mukha ng kanyang kapatid at pinunasan ito ng marahan. Inis na inis si Yang Shanshan sa kabastusan ng kanyang kapatid kaya sumigaw siya at nagmura sa parang sanggol na boses, Kuya, tumigil ka. Yang Yio, galit na galit ako sa iyo. Makalipas ang isang minuto, huminto si Yang Yio na tumawa, tumingin sa kanyang kapatid na mukhang galit at nakangiting sinabi, ginagaling ni Kuya ang iyong sakit sa balat. Haha, hindi ka nagpasalamat at pinapagalitan mo ako. Bueno, munting kaklase na si Yang Shanshan, pagkatapos mong haplasan ng mahiwagang kamay ng iyong kapatid, ang iyong balat at mukha ay mas maganda na ngayon kaysa sa magandang Snow White sa fairy tale. Huwag mo akong titigan. Kung ayaw mong maniwala, tumingin ka sa salamin tapos isumpa mo ako, haha. Mabahong kapatid, bulok na kapatid, hindi ako naniniwala sa iyo. Habang nagsasalita, sumigaw si Yang Shanshan sa labas, Lola, binubuli ako ng kapatid ko, pakialam mo ba? Bago niya natapos ang pagbigkas ng huling salita, hindi sinasadyang tumangala si Yang Shanshan at nakita ang sarili sa salamin, at biglang huminto ang kanyang boses. Kaagad, ang kanyang bibig ay naging isang hugis at ang kanyang mga kamay ay hindi maiwasang hawakan ang kanyang sariling alchemy. Nasilaw siya, at mabilis na minulat ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin at nakita niya ang isang mukha na napakaganda ng balat na sumabog. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman niyang hindi nagsinungaling sa kanya ang kanyang kapatid. Nilingan niya ang kanyang ulo at walang ano-anong nagtanong, Kuya, ikaw, kaya mo ba talagang gumawa ng mahika? Haha, kanina pa sabi ng utu-utu na kapatid mo ay omnipotent. Binago ko ang iyong mukha sa pinakamagandang mukha sa mundo. Nako, hindi, mabuti pang palitan mo na lang, baka habulin ka ng mahabang pila ng mga tao sa school, na isang sakit din. Puche. Hindi napigil ang matawa ni Yang Shanshan. Napakatalino niya kaya naisip din niya ito sa oras na ito. Pagkatapos ng isang gabing pagtulog, ang kanyang balat ay nagbago ng husto. Siguradong related ito sa dragonfish na binigay ng kapatid niya kahapon. Ngayon isipin ito. Kahapon, buong araw silang pinagluto ng kanyang kapatid na lalaki, at bawat pagkain ay kinakabahan siyang nakatitig sa kanila. Baka may ginawa ang kapatid niya. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng labis na pagmamalaki si Yang Shanshan, ipinagmamalaki na mayroon siyang ganoong kapatid. Tumingin kay Yang Yio, sinabi niya, Kuya, bakit hindi ko naisip na napaka-narcissistic mo noon? Hehe, pero proud ako na may kapatid akong narcissistic na katulad mo. Nagkatinginan ang magkapatid at ngumiti. Sa oras na ito, ang tinig ni Lola ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto, ano ang ginagawa ninyong dalawa sa madaling araw? Yanzi, huwag mong aibuli ang kapatid mo, as soon as. Bumagsak ang boses, lumitaw ang figure ni Lola sa pintuan. Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Yang Yio at Yang Shanshan, at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Bahagyang nautal si Yang Shanshan, Kuya, nalaman mo ba na mukhang mas bata si Lola? Si Yang Yio, na bumalik sa kanyang katinoan, ay natural na naunawaan na ang lahat ng ito ay dahil sa kredito ng Creation Life Pill, ngunit hindi niya maiwasang magulat at matuwa sa kanyang puso. Tumanggaw siya at walang sabi-sabi, oo, mas bata, mas kaunti ang mga kulubot, at ang karamihan sa puting buhok ay nabawasan. Mukhang mas bata ng 10 taon si Lola. Mabilis na tumanggaw si Yang Shanshan bilang pagsang-ayon.
Kayong dalawang maliit na bastos, binigyan mo si Lola ng isang garapon ng pulot sa madaling araw. Tila hindi alam ni Lola ang mga pagbabagong naganap sa kanya. Hinayla siya niyang Shanshan sa salamin at sinabing, Lola, tingnan mo. Tumingin si Lola sa salamin at napabulalas, ito. Sa katunayan, ang Lola sa salamin ay nawala ang higit sa kalahati ng kanyang puting buhok, at higit sa kalahati ng kanyang itim na buhok ay lumitaw. Nabawasan din ang mga kulubot sa mukha niya. Siya ay talagang mukhang 10 taon na mas bata, at siya ay nagbago mula sa isang 71 bagay sa isang 60. Kinailangan niyang Yian na buntong hininga sa mahiwagang paglikha ng Creation Life Peel. Alam niyang simula ngayon ay babaguhin na niya ang kapalaran ng maraming tao, simula sa kanyang pamilya. Ito ay epekto lamang ng isang Creation Life Peel, at ito ay epekto ng pag-inom nito para sa 2 tao. Mahirap isipin kung ano ang kahangahangang epekto nito kung kinuha ito ng isang tao. Ang pagbibigay nito sa isang sinaunang mandirigma ay magpapahintulot sa isang tao sa ika-9 na antas ng Mingjin na humakbang sa madilim na kapangyarihan sa isang hakbang. Halimbawa, kung kinuha ni Chen Qibian ang isa, magiging tapat ba siya sa kanya? Sa isang iglap, maraming naisip si Yang Yian sa kanyang isipan. Mayroon pa siyang 7 Creation Life Pills sa kanya. Pag-iisipan niyang mabuti kung sino ang ibibigay sa kanila. Ang ganitong uri ng tableta ay tumutugma sa pangalan ng salitang, paglikha. Ang mga pagbabagong nangyari kina Lola at kapatid na babae ay natural na itinulak ni Yang Yiu sa Dragonfish, na naging dahilan upang iligpit ni Lola at kapatid na babae ang natitirang 2 Dragonfish na parang mga kayamanan. Gayunpaman, ibibigay pa rin ni Yang Yiu ang isa kay Yuan Jinfeng. Pagkatapos ng lahat, nakita ng mga tao na nakahuli siya ng 4 kahapon, at hindi nararapat na hindi magbigay ng isa. Sa kabilang banda, si Yang Yiu ay may hindi maipaliwanag na rebeldeng pag-iisip kay Yuan Jinfeng, at nakaramdam siya ng simpatiya at awa para sa kanya. Maluwag na tumanggaw si Lola at sinabing, okay, ang nanay ni Jinfeng ay paralisado sa kama ng mahigit 10 taon dahil sa pinsala sa binti. Kung ang pagkuha ng Dragonfish ay makakapagpabuti ng kanyang mga binti, ito ay isang mabuting gawa. At saka, noong ikaw at ang iyong kapatid na babae ay nasa paaralan, binigyan ka ni Jinfeng ng mga gamit sa paaralan at nag-iwan pa sa iyo ng 1,000 yuan para sa paaralan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabaitan, at dapat kang magbigay ng isa. Pagkatapos sabihin ni Yang Yiu na matalino si Lola, ngumiti siya at nagdala ng Dragonfish sa bahay ni Yuan Jinfeng. Kabanata 70% sigurado ako. Nakatira si Yuan Jinfeng sa nayon. Sila lang ang pamilya sa nayon na nakapagtayo ng 2 palapag na gusali. Sila lang din ang mayamang pamilya. Ang lahat ng ito ay salamat kay Yuan Jinfeng. Lumabas siya para magtrabaho at nakilala niya ang mana ng isang negosyanteng Hong Kong. Hindi mahirap para kay Yang Yian na marinig na totoo ito mula sa pakikipag-usap sa kanya kahapon. Bagamat nakagat si Yuan Jinfeng sa likod ng kanyang dila dahil dito, hindi ito masyadong inisip ni Yang Yian. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay at mga pagkakataon. Sino ang nakakaalam kung gaano ang paghihirap na dinanas ni Yuan Jinfeng sa labas? Kaya hindi na kailangang tingnan ang mga problemang ito sa mga may kulay na baso. Si Yuan Jinfeng ang nag-iisang anak na babae sa pamilya. Noong bata pa siya, sinabi ng kanyang lola na ang kanyang pamilya ang pinakamahirap na pamilya sa nayon. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-junior high school lamang si Yuan Jinfeng at nagpakasal pagkaraan ng ilang sandali ng graduation. Ang kanyang ama ay isang alcoholic, isang tamad na tao, at siya ay may congenital asthma at hindi makapagtrabaho sa bukid. Noon, inaasikaso ng kanyang ina ang lahat sa bahay. Mula pagkabata, ang ina ni Yuan Jinfeng ay isang karaniwang babaeng bukid, masipag at matipid. 10 taon na ang nakalilipas, upang madagdagan ang kita ng pamilya at makabili ng isang desenteng set ng mga damit para sa kanyang anak na si Yuan Jinfeng, aksidente niyang nabali ang kanyang binti habang namimitas ng mga halamang gamot sa kabundukan. Walang gaanong pera ang pamilya para ipagamot ang kanyang binti. Ang gulugod ng isang pamilya na may 3 ay may nabali na binti, na isang nakamamatay na bagay. Bilang karagdagan, ang ama ni Yuan Jinfeng ay isang matandang alkoholiko at mahina ang kalusugan. Hindi niya magawang gumawa ng gawaing bahay o mag-asikaso ng mga gawain sa pamilya, na nagpalungkot kay Yuan Jinfeng, na 18 taong gulang na at matino. Alam niyang nabali ang paa ng kanyang ina habang namimitas ng mga halamang gamot para ibili siya ng bagong set ng damit. Ilang araw siyang umiyak. Noong panahong iyon, may dumating sa pamilya Yuan mula sa kalapit na nayon para mag-propose ng kasal. Ang pagpapakasal sa mga rural na lugar ay isang pangkaraniwang bagay. Ang lalaki ay handang magbayad ng higit para sa kanyang ina upang makita ang kanyang mga binti. Noong panahong iyon, pumayag si Yuan Jinfeng na magpakasal upang gamutin ang mga binti ng kanyang ina. Sa kasamaang palad, ang pinsala sa binti ng kanyang ina ay hindi nakuha ang pinakamahusay na oras para sa paggamot at nakatakdang maparalisa.
Noong panahong iyon, namatay ang asawa ni Yuan Jinfeng wala pang 10 araw pagkatapos ng kanyang kasal. Pinaalis siya ng kanyang mga biyenan na may titulong balo. Pagkatapos noon, mag-isa siyang pumunta sa timog para magtrabaho. Pagkalipas ng 5 taon, naging mayaman siyang babae at bumalik sa nayon. 5 taon na ang lumipas. Bagamat siya ay may pera, ang mga paa ng kanyang ina ay hindi kailanman magagamot. Ang mga meridian at mga kalamnan ay lubhang nalalagas ng napakatagal. Maliban kung ang mga binti ay pinutol at pinalitan ng prosthesis, ang kanyang ina ay hindi papayag. Sa pananaw ng mga taga-bukid, paano mapuputol ang mga paa? Mula noon, naparalisa na siya sa kama at inalagaan ng kanyang ama na may alkohol. Nais ding ilabas ni Yuan Jinfeng ang kanyang mga magulang, ngunit nag-aatubili silang umalis. Mahirap iwan ang kanyang bayan, kaya umuwi siya ng ilang beses sa isang taon upang makita ang kanyang mga magulang. Narinig ni Yang Yiyo ang tungkol sa mga bagay na ito tungkol sa pamilya Yuan mula sa kanyang lola, kaya mas alam niya ang tungkol sa mga ito. Sa madaling salita, sa kanyang opinyon, si Yuan Jinfeng ay isang mahirap na babae. Bagamat mayaman na siya ngayon, hindi siya masaya. Dala ang dragonfish sa tarangkahan ng pamilya Yuan, nakita ni Yang Yiyo si Yuan Jinfeng na itinutulak ang kanyang ina sa isang wheelchair sa bakuran mula sa malayo. Ngumiti siya at sinabing, Tita Kuihua, Sister Jinfeng. Oh, Yanzi pala, pasok ka. Pasok ka, napangiti si Miao Kuihua, ina ni Yuan Jinfeng, na nakaupo sa wheelchair, nang makita niya si Yang Yiyo. Ang tanging panghihinayang sa kanyang buhay ay hindi pa siya nagsilang ng isang anak na lalaki, kaya naramdaman niya ang pagiging malapit sa mga lalaki tulad ni Yang Yiyo sa nayon. Noong si Yang Yiyo ay nagkaroon ng bulutong tubig noong siya ay bata pa, si Miao Kuihua ang nagpunta sa bundok upang maghukay ng mga halamang gamot upang gamutin ang bulutong tubig at pinagaling ito. Bahagyang natigilan si Yuan Jinfeng nang makita niya si Yang Yiyo, at pagkatapos ay naisip niya ang eksena sa fairy pond, at hindi niya maiwasang mamula, ngunit dahil bisita siya, at bihirang ngumiti ang kanyang ina, hindi siya umimik, kaya ngumiti siya at pumunta sa bahay para maghanap ng stool para kay Yang Yiyo. Isa itong dragonfish, bakit ang laki nito? Nagtatakang tanong ng ina ni Yuan Jinfeng, at mabilis na sinabi sa kanyang anak na babae, Jinfeng, iligpit mo ito kaagad, at buhusan mo ng tubig si Yanzi. Hehe, nahuli ito ni Tita Kuihua noong nagpunta siya sa fairy pond kagabi. Nakasalubong ko si Sister Jinfeng sa daan at bibigyan ko siya ng isda para subukan, ngunit nakalimutan ko. Hindi ako lumabas kahapon, kaya naisipan kong puntahan ka ngayon. Ang mga salita ni Yang Yian ay kalahating totoo at kalahating mali. Dumating siya upang makita ang kalahati ni Tia Kuihua, at ang kalahati ay upang makita si Yuan Jinfeng. Okay, si Yanzi ay lumaki na, at nakakapag-usap sa malaking lungsod. I'm very happy that you can come to see Auntie. Halika dito at makita ka ni Auntie. Tumingin ang ina ni Yuan Jinfeng. Kay Yang Yian na may mapagmahal na tingin. Talagang hinangaan ni Yang Yian si Tia Kuihua. Kung hindi niya nabali ang kanyang paa 10 taon na ang nakararaan, isa na siyang may kaya na babae sa nayon. Madalas sabihin ni Lola na hindi binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at hinayaan ni Jinfeng Lian na mabali ang kanyang binti. Sinamantala ni Yang Yian ang pagkakataon na ilagay ang isang kamay sa kanyang bilang kaliwang binti at ginamit ang kanyang tunay na chi para suriin ito. Gusto niyang makita kung mapapagaling niya ang binti ni Tia Kuihua. Kung kaya niya, it would be a good thing. Si Tia Kuihua ay halos 50 taong gulang sa taong ito, at ito ang oras para sa kanya upang pamahalaan ang pamilya at ang labas ng mundo sa kanayunan. Pangalawa, kung mapapagaling niya ang kanyang binti, maaalala rin nito si Yuan Jinfeng ng isang magandang bagay, at masaya si Yang Yian na gawin ito upang mapangiti ang kagandahan. Matapos gumala ang tunay na chi sa binti ni Tia Kuihua, sumimangot si Yang Yian. Pagkatapos suriin, nalaman niyang 80% ng kaliwang meridian ng binti ni Tia Kuihua ay necrotic, at 20% lamang ng mga natitira ay may sigla pa rin, ngunit ito ay mahina rin. Gayunpaman, bilang isang magsasaka, mayroon siyang paraan upang buhayin muli ang buhay. Ang kanyang tunay na chi ay ang kanyang pinakadakilang asset, at sa bisa ng Creation Life Pill, tinansya niya sa kanyang isip na maaari siyang magkaroon ng 70% na pagkakataon na gumaling ang binti ni Tia Kuihua. Sa isip niya, hanggat kaya niyang ibalik ang ilan sa mga meridian sa binti ni Tia Kuihua, kahit na hindi niya ito magamot minsan, magkakaroon siya ng paraan sa hinaharap. Nang iniisip ito, lumabas si Yuan Jinfeng ng bahay na may dalang tasa ng tsaa. Yanzi, uminom ka ng tsaa. Ang tren ng pag-iisip ni Yang Yiyo ay nag-ambala ni Yuan Jinfeng. Tumangala siya at nakita niyang inaabot siya ng tubig. Tumayo siya at nagmamadaling kunin iyon. Ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang nahawakan ng mga kamay ni Yuan Jinfeng, na naging sanhi ng panginginig ng mga kamay ni Yuan Jinfeng at ang kumukulong tubig ay umapaw. Napaso siya sa tubig at napasigaw. Si Yang Yiyo ay may makapal na balat at hindi niya naramdaman ang sabaw.
Mabilis niyang ibinaba ang tasa ng tubig, hinawakan ang kamay ni Yuan Jinfeng at sinabing, "Kumusta ka, Sister Jinfeng? Kasalanan ko ang lahat ng pagiging pabaya ko." "Hindi. Okay lang," namula ang mukha ni Yuan Jinfeng nang hawakan ni Yang Yiyo ang kamay niya. Nagpumiglas siya ng hindi natural at patuloy na sinasabing okay lang. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang kanyang ina at sinabing, "Yunzi, maupo ka. Si Jinfeng ang ating country girl." Hindi siya ganoon kadelikado pagkatapos ng kaunting paliguan ng tubig. Medyo napahiya si Yang Yiyo. Nagmamadali siya ngayon lang. Hindi niya napigil ang hawakan ng kamay nito, umupo na may awkward na ngiti, kinuha ang tasa ng tsaa at mabilis na ininom para matakpan. Sa pagkakataong ito ay nagtanong si Miao Kuiwa, "Yanzi, ano ang pinag-aralan mo sa kolehiyo sa sinaunang kabisera? Nabalitaan ko sa lola mo kanina nag-graduate ka na ngayong taon. Nakahanap ka na ba ng trabaho?" "Tita, nag-aral ako ng history," nang sabihin ito ni Yang Yiyo, kumikilos ang kanyang puso. Siya ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng isang pagkakataon upang gamutin ang kanyang mga binti. Pagkatapos nito, idinagdag niya, "Sumamba rin ako sa isang matandang propesor ng tradisyonal na gamot na Tsino na sikat sa sinaunang kabisera bilang aking guro, at nag-aral ng tradisyonal na gamot na Tsino sa loob ng ilang taon. Tita, paano kung tingnan ko ang iyong mga binti? Masarap mag-aral ng medisina. Ito ay isang propesyon na nag-iipon ng kabutihan at gumagawa ng mabubuting gawa." Bumantong hininga si Miao Kuiwa, at saka bumantong hininga at sinabing, "Hindi magagamot ang mga binti ni Tia. Dinala ako ni Jinfeng sa maraming malalaking ospital sa buong bansa, at sinabi nilang lahat na hindi ito magagamot maliban kung inilagay ang amputation at prosthesis. Kung kailangang putulin ni Tita ang mga paa niya kapag matanda na siya, mas mabuti pang magsinungaling ako ng ganito. Inay, advanced na ang teknolohiyang medikal ngayon, at maaari kang maglakad gamit ang mga prosthesis." Gusto talaga ni Yuan Jinfeng na tumayo muli ang kanyang ina. Noon pa man ay nakonsensya na siya sa mga binti ng kanyang ina. "Ikaw babae, gusto mo lang akong maging isang taong may hindi perpektong paa. Ang aking katawan at buhok ay bigay ng aking mga magulang, paano ko mapuputol ang aking mga binti? Yanzi, sa tingin mo ba totoo ang sinabi ng tiyahin mo?" Pinandilatan ni Miao Kuiwa ang kanyang anak at lumingon para tanungin si Yang Yiyo. Yuan Jinfeng. Mabilis na comment kay Yang Yiyo, ibig sabihin, dapat itong tumulong sa pakikipag-usap sa kanya at pakilyusan ang kanyang ina upang maglagay ng prosthesis, upang magkaroon siya ng pag-asa na makatayo muli. Sino ang nakakaalam na tumango si Yang Yiyo, ngunit hindi niya ito kinausap, ngunit sinabi nito alinsunod sa mga salita ng kanyang ina, oo, tiya, tama ka, ang aking katawan at buhok ay ibinigay ng aking mga magulang, hindi mo maaaring putulin ang isang baras na bakal upang ikabit ito, kung gaano ito kakulit. Makinig, matino pa rin si Yanzi, wala ka pang karanasang babae pagkatapos ng ilang taon sa labas. Tumingin si Miao Kuiwa sa kanyang anak na si Yuan Jinfeng na nagrereklamo at pinuri si Yang Yiyo. Nang marinig ni Yuan Jinfeng ang sinabi ni Yang Yiyo, halos magalit siya hanggang mamatay. She glared at him fiercely, "Ibig sabihin hiniling ko sa iyo na tulungan akong hikayatin ang aking ina na oprahan, ngunit hindi mo tinulungan, ngunit sa halip ay gumawa ng problema para sa akin." Hindi pinansin ni Yang Yiyo ang titig ni Yuan Jinfeng, ngumiti at nagkunwaring tinapik at idiniin ang kanyang mga binti saglit, pagkatapos ay sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, "Tita, nakatagpo ako ng isang kaso na tulad mo noong kasama ko ang propesor. Ito ay isang malaking lugar ng meridian necrosis, 80% ng mga meridian ay nasira, at ang mga kalamnan ay malubhang nalalanta, ngunit mayroon pa ring pag-asa para sa paggaling. Kung hahayaan mo akong gamutin ka, 70% sure ako." Kabanata 100 kailangan ng isang set ng acupuncture. Ipinagpatuloy ni Yang Yiyo, ang isang pasyente na dating nakikita ang propesor ay may katulad na kondisyon sa iyo, at ito ay parehong mga binti. Sa totoo lang, mas seryoso ito kaysa sa iyo, ngunit sa huli ay gumaling siya ng buo. Tita, paano kung subukan ko ito? Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapa-opera, gagamit lang ako ng acupuncture. Gumawa ng kwento si Yang Yiyo, at sinabi niya ito sa napakaayos na paraan. Gumawa siya ng propesor para lang makahanap ng dahilan para gamutin si Miao Kuiwa. Yuan. Si Jinfeng, na nakatayo, ay naantig nang marinig niya ito, dahil ang mga binti ng kanyang ina ay naging pag-aalala para sa kanya. Kung tutuusin, noong puputulan na niya ang kanyang ina, sinabi ng ospital na kahit putulin ng mga paa ay baka hindi na ito makarecover, at ang pagkakataon ay mga 50 hanggang 50. Ngayon narinig niya na talagang sinabi ni Yang Yiyo na ang acupuncture ay maaaring magbigay sa kanya ng 70% na pagkakataong gumaling. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yuan Jinfeng, ngunit hindi niya maiwasang maging puno ng mga inaasahan. Hanggat mapapagaling ang mga paa ng kanyang ina, handa siyang magbayad ng kahit ano at ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon. Hindi ko napigil ang magtanong, "Yanzi, huwag mong pagtawanan ang aking ina.
Nagbunga na ang mga sinabi ni Yang Yian. Naisip niya sa kanyang sarili na oras na para ipakita sa iyo ang ilang tunay na kakayahan. Sinadya niyang sinabi na may seryosong mukha, Sister Jinfeng, pwede ba akong magbiro sa iyo tungkol dito? Bibigyan kita ng pagsubok at malalaman mo kung seryoso ako. Pagkatapos noon, sinabi ni Yang Yian kay Miao Kuihua, Tita, gagamitin ko ang sekretong paraan na itinuro sa akin ng propesor para subukan ang iyong mga binti. Kung nakakaramdam ka ng reaksyon, ito ay nagpapatunay na kaya kong gamutin ang iyong mga binti. Kung walang reaksyon, hindi ito magagamot. Pakiramdam na mabuti. Nagulat din si Miao Kuihua sa seryosong tingin ni Yang Yian, at nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos ay iniunat ni Yang Yian ang kanyang mga daliri at lihim na ginamit ang totoong enerhiya sa kanyang kamay, tinapik ang kaway ni Miao Kuihua. Sa susunod na sandali, ang kaliwang binti ni Miao Kuihua, na 10 taon nang walang nararamdaman, ay medyo nanginginig, at ang amplitude ay hindi maliit. Ilipat. Ilipat ng kaunti. Si Miao Kuihua mismo ay naramdaman ito ng malinaw at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Si Yuan Jinfeng, na nagmamatsyag na mabuti, ay natural na nakita ang mga binti ng kanyang ina na nanginginig. Namula ang mata niya sa isang iglap. Tuwang-tuwa siyang sumigaw at tuwang-tuwang hinawakan ang mga kamay ni Yang Yian, sinabing, Yun, Yanzi, mayroon ka ba talagang paraan para pagalingin ang mga binti ng aking ina? Si Yang Yian ay mahigpit na hinawakan ng makinis na mga kamay ni Yuan Jinfeng, na may pagmamalaki. Ginamit lang niya ang totoong chi niya para makuha ang tiwala nila. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya na gamitin ang kanyang tunay na chi upang tumagos sa mga meridian at espiritu sa kanyang mga binti upang mag-react ang kanyang mga binti. Ito ay hindi isang tunay na paggamot. Pagkatapos lamang makuha ang tiwala ng mag-ina ay maaari niyang simulan ang paggamot. Siya ngumiti at tumango at sinabing, Bueno, sigurado akong mapapagaling ko na ang mga binti ng tiyahin ko. Magaling, mabuti, bu. Hinalikan ni Yuan Jinfeng si Yang Yian sa mukha dahil sa pananabik at masayang sumigaw. Hindi inaasahan ni Yang Yian na hahalikan siya ni Yuan Jinfeng sa pananabik. Medyo nahiya siya at medyo nahihiya nang hawakan ang lugar kung saan siya hinalikan ni Yuan Jinfeng. Tutal nanunood naman ang nanay niya. Nag-react si Yuan Jinfeng at namula ang mukha niya. Masyado siyang nasasabik at gusto lang niyang ipahayag ang kanyang kaligayahan. Hindi niya maiwasang halikan si Yang Yio. Nakita ito ng kanyang ina, ngunit medyo nahihiya siya. Kukuha ako ng tubig. Namula si Yuan Jinfeng at kinuha ang tasa ng tsaa ni Yang Yio at tumakbo papasok ng bahay. Nakangiting pinanood ni Miao Kuihua ang kanyang anak na babae na umalis, pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at bumantong hininga at sinabi kay Yang Yio, kami ng ama ni Jinfeng ay walang kakayahan, at ako ay paralisado na invalid ngayon. Masyadong nagdusa ang bata sa labas ng mga taon na ito. Kahit na hindi niya sinabi sa akin bilang isang ina, alam kong naghihirap siya. Yanzi, nakapagkolehiyo ka na at edukadong tao. Sabihin mo sa tiyahin mo ang totoo, mayroon ba talagang isang masamang bituin na nagpapabagsak sa asawa sa mundong ito? Naiintindihan ni Yang Yio ang damdamin ni Miao Kuihua sa ilang lawak. Bilang isang ina, ramdam niya ang sakit ng kanyang anak na si Yuan Jinfeng. Agad niyang inaliw siya, Tita, huwag kang makinig sa mga chismis na yan. Walang ganoong bagay bilang isang masamang bituin o isang kaaway sa mundong ito. Ang mga lumang feudal na ideya ang nakakapinsala sa mga tao. Naniniwala ako kay Jinfeng. Magiging masaya si sister sa hinaharap. Narinig ni Miao Kuihua ang mga salita ng pang-aaliw ni Yang Yio, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nakangiting sinabi, naniniwala si Auntie, isa kang iskolar na may maraming karanasan, naniniwala rin ako na magiging masaya ang aking Jinfeng sa hinaharap, makahanap ng mabuting mapapangasawa, gusto ko ring magkaroon ng apo, tulungan mo siyang alagaan ang bata. Bata pa si Jinfeng, 30 taong gulang pa lang siya ngayong taon, 29 na taong gulang, pinayuhan ko rin siyang maghanap ng ibang mapapangasawa. Ang batang ito ay naniniwala sa tadhana, palaging sinasabi na hindi siya makakahanap, ngunit makakasakit ng iba, ngunit hindi ako naniniwala sa mga ito. Yanzi, maaari mo bang tulungan si tita na hikayatin si Jinfeng sa hinaharap? Sumang-ayon si Yang Yio, at agad na nangako, Tita, huwag kang mag-alala, tiyak na kukumbinsihin ko si Sister Jinfeng. Nag-uusap ang dalawa, lumapit si Yuan Jinfeng na may dalang tasa, bumalik sa kalmado ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito ay natutunan niya ang kanyang leksyon, at hindi ibinigay kay Yang Yio, ngunit inilagay ito sa mesa. Pagkatapos, sa kanyang magagandang mata na kumikislap, tinanong niya si Yang Yian, Yanzi, magagamot ba talaga ang binti ng aking ina? Paano ito gamutin? Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang, gagawa talaga ako ng paraan para makuha ito. Huwag kang mag-alala, Sister Jinfeng. Since I dare to say it, hindi ko kayo pababayaan ng tita mo. Nagdala ako ngayon ng gamot. Nilaga mo ang dragon fish soup na dinala ko para sa tiyahin mo, ilagay mo sa sopas, at kunin ng 3 beses.
Ayusin mo muna ang katawan mo, at bukas ako magsisimula ng acupuncture. Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Yian ang Creation Life Pill na matagal na niyang inihanda at ibinigay kay Yuan Jinfeng. Siyempre, ang tableta ay pinutol sa 3 bahagi at inilagay sa isang maliit na bote. Itinuro din niya na ang usapin ng tableta ay hindi dapat sabihin sa iba, at ito ay isang gamot na ipinasa mula sa pamilya ng matandang propesor, napakahalaga, at iba pa. Nasa kamay lang niya ang huli. Ang pangunahing dahilan ay natakot siya na ang tableta ay magdulot ng hindi kinakailangang problema. Ngayon, hinahanap siya ng sinaunang martial arts world para sakupin ang walang batayan na formula ng Xiaopei Yuan Pill. Kung malik ang usapin ng tableta, magdudulot ito ng gulo sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Yuan Jinfeng. Nang marinig ang seryosong mga salita ni Yang Yian, paulit-ulit na nangako si Yuan Jinfeng at ang kanyang anak na hinding-hindi nila sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Pagkatapos noon, nag-chat ang 3 para sa ilang salita, at handa nang umalis si Yang Yian. Wala siyang acupuncture, kaya kukuha siya ng isang set ng acupuncture. Bago umalis, sinabihan niya si Yuan Jinfeng na maaari siyang uminom ng ilan sa nilagang dragonfish soup, at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa ilang mga side effect, tulad ng posibilidad na pumunta sa banyo ng ilang beses. Parehong inanyayahan ng mag-ina si Yang Yian na manatili para sa hapunan, at talagang gusto ni Yang Yian na manatili, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, nagpasya siyang bumalik bukas para sa paggamot. Pagdating niya sa gate, nakasalubong niya ang ama ni Yuan Jinfeng, na lasing at may hawak na bote ng alak. Nang makita niya si Yang Yian, hinawakan niya ito at hiniling na uminom kasama niya. Tinawanan ito ni Yang Yian, nag-hello at nadulas. Noong bata pa siya, madalas siyang mahuli ni Yuan Docheng para uminom, na nag-iwan ng psikolohikal na anino sa kanya. Sa pagbabalik, naisip ni Yang Yian kung pupunta ba siya sa bayan ng county para kumuha ng set ng acupuncture, o hilingin lang sa kanyang matandang kaklase na si Gong Lingfeng na tumulong na bumili ng set at ipadala ito. Ngunit naghihintay siya ng balita na pupunta sila ni Liu Zhengguo sa township para mag-apply para sa kontrata para sa renovation ng art village ngayong hapon, kaya hindi siya nakaalis. Dahil dito, tumawag siya, ngunit naka-off ang telepono ni Gong Lingfeng. Pagkatapos, pagbaba ng telepono, bigla niyang naisip ang ibang tao, si Chen Qibian. Anyway, mula ngayon, si Chen Qibian, in a way, isa na rin sa mga subordinate niya. Hindi dapat mahirap hilingin sa kanya na tumulong sa bawat set ng acupuncture. Matapos makonekta ang tawag, ang boses ni Chen Qibian ay napakagalang, "Sir, nakarating na ba kayo sa county? Pupunta ba tayo sa sinaunang kabisera? Nasaan ka sisunduan kita? Kuya Chen, huwag kang mag-alala sa pagbabalik sa sinaunang kabisera. May mga bagay akong dapat harapin sa aking bayan. Tinawagan kita para humingi ng pabor." Natural na hindi makausap ni Yang Yian si Chen Qibian bilang isang tunay na subordinate, mababago nito ang lasa, at hindi niya magagawa ang ganoong bagay. "Sir, grabe. Kung meron ka, sabihin mo lang at gagawin ko agad." Si Chen Qibian ngayon ay ganap na nakatuon kay Yang Yian, dahil pagkatapos pag-aralan ang 5 elements pulling technique, na ibinigay ni Yang Yian sa bahay nitong mga nakaraang araw, napagtanto niya kung anong uri ng mahalagang martial arts technique ang kanyang nakuha. Habang mas naramdaman niya ang kahalagahan ng pamamaraan, mas naging magalang siya kay Yang Yian. "Wala lang, kailangan kong magpagamot ng mga tao sa bahay, at kailangan ko ng isang set ng acupuncture. Maaari mo bang ipadala ito sa akin? May gagawin ako ngayon at hindi ako makakapunta sa county," sabi ni Yang Yian. "Maliit na bagay lang, huwag kang mag-alala sir. Gagawin ko ito kaagad at ipapadala ko ito sa iyong tahanan sa lalong madaling panahon. May mga tanong lang ako sa martial arts na kailangan kong itanong sa iyo." Tuwang-tuwa si Chen Qibian nang mabalitaan niyang makakapunta siya sa tahanan ni Yang Yian. Hiniling sa kanya ni Yang Yian na gumawa ng isang bagay at pumunta sa kanyang tahanan, na nangangahulugang itinuring niya siya bilang kanyang sarili. "Sige, hihintayin kita sa bahay." Matapos sabihin kay Chen Qibian ang address ng bahay at ibaba ang telepono, pumunta si Yang Yian sa bahay ni Liu Zhengguo para tingnan kung may balita tungkol sa pagsasaayos ng art village. Sinabi ni Liu Zhengguo kagabi na ang mga pinunong namamahala sa pagkontrata at muling pagtatayo ng nayon ay darating upang siyasatin ito ngayon. Nang lumakad siya sa gate ng pamilya Liu, biglang nakarinig si Yang Yian ng away sa kanyang tenga at agad na sumimangot. End of this chapter.